Ka-Express, good news para sa Gilas Pilipinas. Official nang balik sa national team pool si Kai Sotto at malinaw ang direksyon ng coaching staff. Hindi minabadali pero siniseryoso ang kanyang pagbabalik. Ayon sa plano ni Head Coach Tim Cone, target ng Gilas na magkaroon ng at least 10 days full training kasama si Kai bago ang napakahirap na laban kontra New Zealand. Hindi ito basta kondisyon o fitness issue lang. Para kay Coach Tim, ang mas mahalaga ay system fit at timing. Si Kai ay galing sa mahabang ACL recovery pero ang ipinakita niya sa Japan B-League ay isang mas mature, mas malakas at mas composed na version ng kanyang sarili. Hindi na siya yung basta rim runner lang, mas bihasa na sa positioning, passing reads at defensive discipline. Sa laban kontra New Zealand, kailangan ng Gilas ang legit anterior presence, isang big man na kayang tumapat sa physicality, mag-protect ng rim at maging anchor ng depensa. Ito ang eksaktong role na inaasahan kay Kai, pero ayon sa staff, hindi sapat ang magaling ka na. Kailangan siyang ma-integrate ng buo sa sistema ni Coach Tim, lalo na sa defensive rotations at half-court execution. Ang 10 days training ay magsisilbing bridge mula sa individual dominance sa Japan, papunta sa collective execution ng Gilas. Dito huhubugin ang chemistry niya sa core players, ang timing sa pick and roll coverages at trust sa loob ng sistema. Malinaw ang mensahe, ang pagbabalik ni Kai ay hindi lang headline, ito ay strategic move at kapag naging kompleto ang preparasyon, mas magiging handa ang Gilas na humarap sa isa sa pinakamalalakas na kalaban sa rehiyon. At sa pagkakataong ito, hindi lang basta babalik si Kai, babawi ang buong Gilas. Matapos ang halos isang taon na rehabilitasyon mula sa ACL injury, official nang inaabangan ng mga fans at coaches ang pagbabalik ni Kai sa Gilas para sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Kahit hindi pa ganap sa peak form, ang 7-3 Gilas anchor ay muling isinama sa national setup at target na makasama sa training camp bago ang opening match ng qualifiers kontra New Zealand sa February 26 at Australia sa March 1, parehong gaganapin sa Mau Arena sa Pasay City. At ayon kay Head Coach Tim Cone, ay nagbigay diin na hindi gusto niyang madaliin ang pagbabalik ni Kai. Layunin ng coaching staff na magkaroon ng sapat na training days, hindi bababa sa 10 days para ma-integrate ang center sa sistema at may sama muli sa place kasama ang iba pang core players. Ito ay para makatulong kay Kai na maibalik ang rhythm at makabuo ng on-court chemistry bago sumabak sa may hirap na laban ng Gilas. Bagaman nagmula lamang si Kai sa malubhang injury, mabilis siyang nagparamdam sa Japan B-League kasama ang Koshigaya Alphas. Particular ang standout double-double performance, 20 points and 14 rebounds na nagbigay ng signal na handa na siyang tumulong kahit hindi pa siya 100%. Ang plano ni Coach Tim ay hindi basta flash return, ito ay structured reintegration. Sa loob ng camp, layunin nilang makompleto ang conditioning ni Kai, mapolish ang defensive rotations kasama ang Gilas score at mapabilis ang adjustment niya sa international pace. Ito ay crucial, lalo na sa matchups laban sa physical at high-level opponents gaya ng New Zealand at Australia na kilalang mahusay sa anterior battle. Ang presensya ni Kai sa camp ay hindi lamang simbolo ng comeback, ito ay strategic advantage para sa Gilas. Hindi biro ang hiling ni Coach Tim Cone na magkaroon ng at least 10 days full training si Kai bago harapin ang New Zealand at may malinaw na rason ito. Ang Tall Blacks ay isa sa pinaka-physical at pinaka-discipline na team sa Asia Pacific. Hindi lang lakas ang laban dito kundi timing, system at chemistry lalo na sa depensa. Para kay Kai, ang 10 days ay hindi lang simpleng practice. Ito ay panahon para maibalik ang game rhythm matapos ang kanyang ACL injury, mahasa muli ang kanyang footwork sa pick and roll defense at masanay sa switch-heavy system ni Coach Tim. Sa international play, isang maling rotation lang ang katumbas ng open 3 o dunk, kaya bawat araw ng training ay mahalaga. Dagdag pa rito, gusto ni Coach Tim na ma-integrate si Kai hindi lang bilang scorer o rim protector, kundi bilang decision maker sa loob. Sa triangle-inspired sets ng Gilas, mahalaga ang big man na marunong magbasa ng depensa, mag-kick out sa shooters at mag-anchor sa spacing. Ito ang aspeto na hindi basta nababalik sa game minutes lang, kailangan ng oras sa ensayo. Malaking factor din ang chemistry,
Kailangang masync si Kai kina Justin Brownlee, Sergio Perez, Calvin Oftana at Junmar Fajardo sa rotations at defensive coverage. Laban sa New Zealand, sabay-sabay sa loob ang malalakas at matatangkad, kaya ang presence ni Kai ay hindi pwedeng guest appearance lang. Dapat siyang fully trusted piece ng sistema. Well, sa madaling salita, ang 10 days training ay hindi luho, necessity ito. Ito ang pagitan ng Mike Kai Sotto sa Rooster at Mike Kai Sotto na tunay na sandata. At kapag nangyari yon, malinaw ang mensahe, hindi lang basta babalik si Kai sa Gilas, babawi siya. Ang pagbabalik ni Kai sa Gilas ay hindi lang simpleng comeback story, isa itong critical turning point para sa ating national team habang papalapit ang laban kontra New Zealand. Isang kalabang kilala sa laki, lakas at physical na laro. Kaya malinaw kung bakit iginit ni Coach Tim Cohn ang pangangailangan ng at least 10 days na buo at seryosong training dahil ang laban na ito ay hindi pwedeng salpakan lang ng talento. Si Kai galing sa matinding ACL injury ay dumaan ng tamang proseso. Sa Japan B-League, ipinakita niya na kaya na niya maglaro ng mataas na level kahit hindi pa nasa absolute peak form. Well, mas mahalaga nakita ng marami na nang-mature ang kanyang katawan at laro niya, mas kontrolado, mas matalino at mas pasensyoso. Hindi na siya umaasa lang sa height advantage, marunong na siyang magbasa ng depensa, magposisyon ng tama at pumili ng tamang tira o pasa. Pero ang international basketball, lalo na laban sa New Zealand, ay ibang usapan. Dito pumapasok ang halaga ng preparasyon. Ang 10 days training ay hindi lang para sa conditioning ni Kai, kundi para sa chemistry ng buong kupunan. Kailangang masync ang galaw niya sa mga guards, mahasa ang timing sa pick and roll, at maging automatic ang defensive rotations. Sa sistema ni Coach Tim Cohn, bawat galaw ay may dahilan at doon kailangang sumabay si Kai. Para sa Gilas, si Kai ang magiging defensive anchor at interior stabilizer. Siya ang magbibigay ng rim protection, rebounding presence at psychological edge laban sa matatangkad at physical na kalaban. Kapag maayos ang integration niya, lalawak ang options ng Gilas, mas magiging agresibo ang perimeter defense dahil may tiwala sa likod at mas magiging fluid ang opensa dahil may legit inside threat. At higit sa lahat, ang pagbabalik ni Kai ay nagbibigay ng kumpiyansa sa buong grupo. Iba ang pakiramdam kapag alam ng kupunan na may sentro silang kayang sumalo sa big moments. Hindi ito garantiyang panalo, pero malinaw na mas handa ang Gilas na makipagsabayan. Ang mensahe ay simple pero mabigat. Hindi minabadali si Kai dahil mas mahalaga ang tama kesa mabilis. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.